Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoy. So ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula na naman kay sa iyong araw. So meron dumamagat na mga kritiko kalaban na pilitang magpakumbaba dahil sa speech ni PBBM na ito. So yan yung panonorin natin ngayon, men. I think about to doon sa bridge, na parang, di ba, parang nag-viral siya na credit grabber daw yung Pangulo. So, tingnan natin, men, kung ano nga ba yung nakapaloob sa video yung to, and then, kaya na din bahalang humusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pinoy. So, mga kanoy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin agawin pa ng China. Again, babagat ng video ng mga kritiko kalaban na pilitang magpakumbaba dahil sa speech ni PBBM na ito. So sa yung araw, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Kumakalat na issue ngayon ang pagiging credit grabber daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika, ating tingnan ito na nakakagulat na video, mga kaibigan. Credit The L1C grabber. project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada, President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. So this is one of the four major projects that are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Napatunayang credit grabber, isang pasabog na speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ano? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Credit grabber, isang pasabog na speech ni PBBM na nagpataas grabe talaga ng aking respeto sa kanya. What We is it? build on the dreams and dedication of those who came before us. The LRT-1 Cavite extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision to build a modern transit system. Like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts. It was criticized as a project way ahead of its time, with costs way above what the country could afford and engineering challenges way beyond the expertise that we had. But despite this, 3 years later, after the groundbreaking, the first train started rolling. Rolled into history as the first rapid train system in Southeast Asia. Many people have forgotten that, but the LRT-1 was the very first light rail urban transit system in Southeast Asia. And since then, So parang yun yung correct me if I'm wrong, sa pagkakaintindi ko, na parang yung sa time nung ama niya na plano, di ba? Tapos siya naman gumawa din siya ng ganyan. Tapos parang one in the Asia. Correct me if I'm wrong. people who have now discovered the joy of an easy commute. Above all, as one of the biggest and most complicated public works at that time, it instilled pride in our people and reinforced the belief that Filipino talent and ingenuity can always overcome any odds. It broke bureaucratic reluctance to tackle the grand and the enduring instead of being contented with the temporary and the piecemeal. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 Father foresight. So tama nga. Tama ba? 'Di ba? Na yung foresight ng tatay niya, parang yun din yung ginawa niya. Parang yung yapak about sa pagpapalambo ba? Pagpapalabong ng ekonomiya. Yeah. Teknolohiya. administration, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress and to the hard work and dedication of my predecessor. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. May mga pagkakataon sa We must recognize their roles. 'Di ba? So, ni-recognize niya. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko, par? 'Di ba? Kasi parang labo na parang babansagan mo ng credit grabber na lang bigla, 'di ba? So, ayun, parang ni-recognize niya naman. So, ano ba? politika na akala mo pa ulit-ulit na lang ang eksena. May proyekto, may ribbon cutting, may speech, pero alam mo na kung anong ang susunod. Credit grabbing. O diba? Parang script na ng pelikulang napapanood mo na. Pero teka, ito kasi yung araw na inasahan kung ganun ulit ang maririnig ko. Ito yung moment na tila sinasabi ng aking isipan. Sige, panoorin natin, baka may bago. Pero hindi ko ine-expect yung inaakala kong typical speech ay magiging one of the most unexpected presidential moments na mapapanood ko. At dito nagsimula ang loop. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. So this is one of the four major projects that are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. This will be now another major part of this bypass. We're happy to announce, so ito yung kay VP Sara. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic
of China for committing to donate 1.5 billion peso construction of the Davao River Bukana Bridge, VP Sara Duterte, former Davao City Mayor. Alam naman po natin, ang Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. So yeah, I think ito yung isa sa pinakamainit na parang bridge na nag-donate yung China. So, I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Alam ko na yan, pero may twist agad. Habang nagsasalita si PBBM, akala ko enumerations ang babanggitin niya, pero nung binanggit niyang starting with President Estrada, President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine, napahinto ako. Hindi dahil familiar ang mga pangalan, kundi dahil sa tono parang ibang-iba. Hindi siya nagsisimula sa sarili niya, hindi siya nag-claim, hindi siya nag-flex. Kaya naman, nagulat ako ng sunod niyang sinabi, we owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. Starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. Wait, So nasan ba yung doon? Credit grabbing doon. Ine-recognize naman pala. Nirespeto naman pala. Or siguro konti lang yung nakaintindi kasi English yung pagkakasabi. Or I don't know, man. Kasi yung mga ganito naman, mga speech naman na ito nila PBBM is hindi naman to pinapanood mostly ng mga DDS. 'Di ba? Hindi sila nanonood ng mga ganito, yung mga press conference ng Malacanang. Hindi sila nanonood ng ganyan. 'Di ba? Kasi syempre lalabas doon mga good news eh. 'Di ba? So ayaw nila ng ganyan. Ayaw nila na magmukhang good yung admin. So hindi nila pinapanood. Pero yun nga, parang na silang eng-eng na babanat sila na walang wala daw improvement yung bansa. Eh paano nila makikita yung improvement kung hindi nila panonoorin? 'Di ba? So paano nila malalaman to na inano pala ni PBBM? Ni-recognize niya pala yung nauna, 'di ba, na gumawa ng plano na 'yan. Hindi nila nakikita 'yon, sa kanila na lang nung natapos na, credit grabbing na agad yung atake. Sobrang weird, no? daw, a president actually acknowledging the work of past presidents publicly, clearly, sincerely. Hindi ako prepared para doon. Baka scripted lang, pero may sumunod na mas malupit at tila courteous lang. Normal lang yan, pero bigla niyang dinugtungan ng mas malalim. We must recognize their roles in helping make this dream a reality. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Yung typical na pangungusap na pwedeng lumampas lang sa tenga mo, pero iba yung dating nito. Kasi hindi siya sanay na linya sa mga politiko. Usually kasi kapag may bagong project, ako, akin, sa akin nagsimula to. Pero dito baliktad, kaya naman nagtanong ako, ano bang ini-intro niya exactly? Bakit parang iba ang build-up? Okay, train project lang pala, pero hindi pala lang. Pumasok na siya sa LRT1, Cavite Extension. Okay, infrastructure speech, gets natin to. Pero ito ang sumunod, which honestly... okay. So parang ang ano pala nito, nung na-recognize niya, yung sa train pa lang. So yung sa Bukana, wala pa. Tingnan natin kung meron ba dito. Talaga, the LRT1 Cavite Extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision. The LRT1 Cavite Extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision to build a modern transit system. 40 years ago, hindi nung term niya, hindi nung Yung past tatay 6 niya. years, kundi 4 na dekada ang binaktrack. At ang pinaka-shook moment, like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts, criticized, too costly, too advanced. Like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts. It was criticized as a project way ahead of its time, with costs way above what the country could afford and engineering challenges way beyond the expertise that we had. Lahat ng pangutya, pagtutol, pagdududa, ibinalik niya sa tamang konteksto. Hindi niya kinain ng credit, hindi niya inagaw, hindi niya pinalabas na siya ang nag-umpisa. Kaya naman, tila napatahimik ako. Kasi parang bihira yan mangyari. This is a tribute, pero may mas emotional na layer. Ito ang sinabi ni PBBM. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated. On this day, no one is happier. Wait lang. Si Aimee ba yun? Yung nasa likod? Tribute, pero may mas emotional na layer. Ito ang sinabi ni PBBM. On this day, no one is Panoorin niya. happier than his son in seeing that his father's foresight is being
Yan ba? Si Amy ba yung nasa likod? Parang si Amy, no? Or ewan ko, sino yung validated. taong yan. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. At doon ko na-realize, tatay pala ang tinutukoy. President Ferdinand Marcos Sr., yung tao na usually either tinutulig sa o tinatangkilik pero bihirang i-contextualize ng anak sa ganitong mahinahon at hindi nagmamayabang na paraan. Walang sa pamilya naming nagsimula yan. Walang we were right all along. Ang sinabi niya ay his foresight is being validated. Tahimik, maalalahanin, hindi yabang. Kaya umabot tayo Tama. Diba? Foresight. So meaning yung vision niya na sabi darating din pala sa time na to. Kulang na sabihin niya, pa, eto na yun. Nangyayari na. Yung dream mo dati. Diba? Pero hindi sa dahil ginawa ng papa niya. Kundi parang hinasa na lang ng panahon ba? Kaya sa part na to, itong sa train na to, parang siya, wala siyang tawag dyan, credit grabbing na nangyayari. So yung sa Bukana, tingnan natin. sa point na, okay, this is different. So ano ba talaga ang point niya? The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations. Walang credit grabbing. Full circle, connected lahat. Walang pag-aangkin, walang pagbabangga. Ang pinaka-message, progress is not about one man. It is a relay of leadership. 5 presidents, 5 visions, 1 goal. Kaya naman mga kaibigan, hindi ito typical na political speech. Ito ang nagbibigay ng pahiwatig na ang ating Pangulo ay hindi credit grabber. Ngayon kaibigan, tayo nang humusga. Ano sa tingin mo? Credit grabber ba ang ating Pangulo? Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Habang nakikinig ako sa speech na yun, isang sandali ng hindi pag-aangkin, isang sandali ng pagbibigay honor sa mga nauna, bigla nating makikita na ang tunay na pundasyon ay makikita lamang sa banal na kasulatan. Unang Korinto 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kasi sa dulo ng lahat, sa dulo ng progreso, sa dulo ng leadership at accomplishment, iisa lang ang tunay na may karapatan sa lahat ng credit, ang ating Panginoon Diyos. Tayo ay instrumento lamang, tayo ay dumadaan lang, pero ang ating Panginoon Diyos, siya ang naglalagay ng tamang tao sa tamang panahon para sa tamang gawain. Kaya naman kung may proyektong natapos, kung may pangarap na naganap, kung may vision mang natupad, lahat yan hindi dahil magaling tayo, kundi dahil ang tunay na magaling ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos at ang kanyang kabutihan ay nangingibabaw. At dahil ang ating Panginoon Diyos lang din ang mabuti sa lahat. At kung gaano man kaganda ang progreso Hindi ko nabasa, ang bilis sa pala. mundo, walang masihigit sa progreso ng puso na lumalapit sa ating Panginoon Yesus. Kaya naman kaibigan, baka matagal ka ng pagod, baka matagal ka ng lumalabang mag-isa, baka matagal mo nang kinikimkim ang bigat na hindi mo naman kayang buhatin. Yun, nawala tuloy yung internet pare. So sayang din natin nakita yung Hindi ko kasi nakita ng buo pa yung yung statement dito ni PBBM itong sa Bukana Bridge yung Pero ang pinaka-issue. ating Panginoon Yesus, naghihintay lang, puno ng pag-ibig, puno ng biyaya, puno ng Davao River Bukana Bridge. China pa. Suportado ng China. Ano kayang kapalit dyan? Pero grabe yung China. At Nag-donate. ang sabi niya, Matthew 11 verse 28, Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Kung may oras ka pa para sa galit, kung may lakas ka pa para sa stress, kung may panahon ka para sa takot, lumapit ka sa ating Panginoon Yesus. May puwang sa puso mo para sa ating Panginoon Yesus. Hayaan mo siya magdala ng bigat ng buhay mo dahil siya lang ang totoong hindi kukuha ng credit, pero siya ang may karapatang kunin ang lahat ng papuri. Purihin ang ating Tama. Panginoon Diyos at tayo manalangin. So yun lang naman mga kanoisis. So kaya na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kaya hagin na video to is mula kayo sa yung araw. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. So, ang video yun kasi yung sa Bukana, hindi ko pa nakita ng buo yung video na yun. May mga nakikita lang ako sa Facebook, pero hindi siya video. So, di ko alam kung paano dineliver ni PBBM yung about dun sa Bukana, Pero, ewan ko lang din kung anong nakita ng mga DDS na tawag dyan,
kung bakit sila na-trigger na kesyo ganyan, credit grabber, credit grabbing daw. 'Di ba? So, ewan ko kung may makikita tayong video. Or siguro, wait lang. Mag-search ako saglit Nano kasi ako kasi yun, parang mainit siya na usapan ngayon. Alam nyo naman itong mga DTS talaga guys. Naghahanap lang talaga sila para atin ng butas. Pero kung pagbabasihan mo yung sa train station, 'di ba? Na malinaw naman doon na hindi niya talaga credit grab yung sa tawag diyan. Yung sa train, 'di ba? Pinangalanan niya pa yung mga president na dumaan sa part na 'yon. So, di ko lang alam kung bakit ngayon 3.1 billion Burkana Bridge bubuksan na sa sunod na linggo. So, ibig sabihin, may contribution din si dito. Si PBBM, yung admin niya. 'Di ba? Ng 3 years. Tapos, yun nga sa mga Duterte din. Project daw ni Duterte. Sayang merong tawag dyan tingnan natin wala kasi akong full context dito kala ko makikita ko. Controversial na tulong ng China nung panahon ni FPRRD. Wait lang mga Demarco, sobrang bastos po. I feel sorry for BBBM who's working so hard for our beloved Philippines. Thank you po, Sir Mike, for your objective comment. 2022. Pumasok ang mga Duterte sa national politics. Okay. Wait lang Kuha lang ako ng context maliit. So, ayun. So, ang pala sa Bukana Bridge na yan, ayun nga, nag-donate kasi yung China. So, alam naman natin yung pinaka-legacy talaga ng mga Duterte, 'di ba, is kaibiganin yung China. So, syempre, masasaktan talaga sila dyan kung parang, hindi naman siya, para sa akin, hindi naman siya credit grab. Parang, syempre, 3 years, 'di ba? 3 years nang umupo si PBBM. So meaning kapag matapos yung bridge na yan, kung gusto nilang buksan yan, kakailanganin nila ng president. 'Di ba? Hindi na para hindi ako pwede diyan. 'Di ba? Si FPRRD na lang diyan. Kasi siya yung president that time Parang same dun ba sa mga train, 'di ba, na parang dumaan pa ng mga administrasyon nila ERAP, nila Noynoy, ni FPRRD. Alam nga namang sabihin ni PBBM, hindi ako magano sa opening niyan. Yung mga past presidents lang. 'Di ba? Kasi parang continuous nga siya, 'di ba? So ngayon, syempre, anong ini-expect nyo na yung sa Bukana Bridge na yan? Yung pangulo talaga, yung current president talaga, yung parang bang tawag dyan, ribbon cutting ba yan? 'Di ba? So kahit hindi naman nabigyan siya ng ng whatsoever na gusto nyo, alam naman na kasi nasa Davao yan 'di ba? Baluarte ng mga Duterte yan. So kahit pagbalik rin nyo man yung mundo, 'di ba? I-claim nyo talaga yan as inyo. Kahit na yung yung current administration na yung tatapos. Ang problema kasi sa mga tupar, kapag halimbawa ganyan, pangit yung kalabasan, 'di ba? Bawanatan nila si PBBM. Ba't hindi to tinapos? 'Di ba? Inggit sa mga Duterte, hindi tinapos. Ganyan. Ayaw bumango yung pangalan ng mga Duterte kaya hindi tinapos. Kinurakot to kaya hindi natapos. Gaganyan yung banat nila kapag hindi tinapos, hindi inaksyonan ng Pangulo. Pero kapag tinapos naman, anak ng tokwa, credit grabbing ka. 'Di ba? Wala lang, ang gulo lang din kung iisipin So kudos doon sa LRT. Yung dito sa train kasi yung sa Bukana, akala ko makikita ko yung pinaka
ano talaga, pero hindi natin nakita sa video to. About para yun sa train station, no? Siguro, pinagbasihan na lang yun ni Sayong Araw na dito nga sa train station, di ba? Hindi niya nga credit grab. So, parang gusto niyang i-point out dito na never mag-credit grab yung presidente. Siguro kung makaligtaan niya man, minsan, di ba? Kasi, syempre, alam niyo naman na sobrang init ng mga Marcos Duterte ngayon. 'Di ba? Sobrang init ng mga Marcos Duterte ngayon. So meaning kung i-mention ni PBBM yung mga Duterte, di lalaki na naman ulo ng mga TTS. 'Di ba? Kung ano-ano na naman pagsasabihin. Yung pumunta nga yung pangulo diyan na gusto lang namang tumulong, binastos nyo nga, 'di ba? Pinagtawanan nyo nga, sinabihan nyo pa na walang pumapansin. 'Di ba? Ginaganyan nyo. Tapos kapag hindi naman pupunta yung Pangulo dyan sa Davao, babanatan nyo na naman na ano ka ba? Pangulo ka ba? Namimili ka. Ba't hindi mo pupuntahan yung Davao? Pilipinas din to. Diba? Pinipersonal mo Ganyan. So in short, wala talaga. Wala talagang magandang gagawin or ginawa yung admin sa mga taong to. Sa mga Duterte supporters na to. So kayo, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, Pilipino is like, comment, share, subscribe. Filipino is out.